Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan. At ang kapayapaan ay sa kanyang propeta at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga tao sumunod sa landas ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil umabot tayo sa buwan ng Ramadan na kung saan ito yung buwan na nakahihigit sa lahat ng mga buwan dahil nakapaloob dito ang mga biyaya at gantimpala at higit sa lahat ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang duda na ang buwan ng Ramadan ang siyang pinakamainam sa lahat ng mga buwan sa loob ng isang taon sapagkat ito ay punong-puno ng mga pagpapalat mga biyaya mula sa dakilang tagapaglikha para sa mga taong nagsusumikap sa buwan na ito ng paggawa ng pagsamba at kabutihan. Alam natin mga magulang at kapatid sa Islam na ito ang buwan kung saan tayo ay inobligahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno. Ito ang buwan na pinaka-inaabangan at pinaghahandaan ng mga tunay na may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila pinapalipas ang buwan na ito maliban na lamang na sila ay kinalugan at napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kanilang nalalaman na sino man ang nagpabaya sa buwan na ito ay sadyang labis na nalugi at nasayang ang napakagandang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay makapag-ipon ng mabuting gawain para sa kanyang kinabukasan, para sa araw ng paghukom. Ang buwan na ito mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam ay ito yung oras upang tayo ay magbagong buhay. Ito yung napakagandang pagkakataon upang tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung oras para baguhin natin ang lahat ng mga maling katangian sa ating mga sarili. Dahil sino man ang hindi na nakapagbalik loob sa kanyang tagapaglikha sa buwan na ito na kung saan punong-puno ng biyaya at kapatawaran ay sa anong buwan pa kaya siya magbabago o magbabalik loob? Kapag inabutan na ba siya ng kamatayan na kung saan hindi natatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbabalik loob ng isang alipin sa oras na iyon? Minsan mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pumunta sa kanya si Malaikatul Jibril at nagsabi sa kanya, "Ya Muhammad, raghiba anfun man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa abhadahu Allah." Sabi ng Jibril alaihi salam, tunay na pagkalugi at talunan ang taong inabutan niya ang Ramadan na hindi naipatawad sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Sabi ni Jibril kay Muhammad, "Ya Muhammad, tunay na pagkalugi at talunan
yung taong inabutan siya ng Ramadan na hindi naipatawad sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ba ang hikmah o dahilan ng pag-obliga sa atin ng pag-aayuno sa buwan na ito ng Ramadan? Ano ba ang dahilan bakit inutusan tayo ng dakilang tagapaglikha ng mag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Ano ba ang dahilan? Sabi binanggit yan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasagutan sa Quran. Sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah sa malapit itong kahulugan, o kayong mga mananampalataya o mga naniniwala, inubliga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-obliga sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit ng Allah ang dahilan ng pag-obliga niya sa pag-ayuno upang tayo, sabi niya, ay magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Ramadan ay parang isang paaralan mga magulang at kapatid na ituturo sa atin yung mga bagay na maglalapit sa atin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbawal. Ang buwan ng Ramadan ay tinuturuan niya tayo magtiis at magsakripisyo. Ang buwan ng Ramadan, mga magulang at kapatid, ay nilang pagkain at pag-inom ang ating iiwasan. Bagkus, ang pinakamalaking aral sa buwan ito ay matuto tayo umiwas sa ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang silbi ng ating pag-iwan sa pagkain at inumin kung hindi mo rin iniwasan ang mga masasamang gawain? Ano ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jum'. Sabi ng Rasulullah, marami ang nag-aayuno, subalit wala siyang nakuha sa kanyang pag-aayuno maliban sa gutom at uhaw. Sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami ang nag-ayuno, subalit wala silang nakuhang gantimpala sa kanilang pag-ayuno, pagsasakripisyo, kundi uhaw at gutom lang ang kanilang napala. Bakit? Dahil hindi nila isinagawa ang pinakamalaking aral sa buwan ng Ramadan na ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kautusan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbawal. Sa yan mga magulang at kapatid, ang kahulugan ng ayat na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na inutusan niya tayo mag-ayuno sa buwan ng Ramadan upang magkaroon tayo ng tunay na takot sa dakilang tagapaglikha. Hindi niya sinabi upang tayo ay makaramdam ng gutom at uhaw. Tunay na ang taong iniwan niya yung kanyang pagkain at inumin, subalit hindi niya iniwanan ang kanyang mga masamang gawain, uhaw at gutom lang ang kanyang napala sa buwan ng Ramadan. Dahil ang pag-iwan sa pagkain, mga magulang at kapatid, ayan ang pinakamagaan na pag-aayuno. Subalit ang pinakamahirap na pag-aayuno ay yung pigilan mo yung mga sarili mo doon sa mga masasamang gawain. Yan ang pinakamahirap na pag-ayuno. Kahapag-habag ang taong nakaramdam ng gutom at uhaw sa buwan na ito, subalit wala siyang makakamit na gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi niya naisagawa yung pinakamalaking aral ng buwan ng Ramadan. May mga tao nag-ayuno, subalit ang kanyang dila ay patuloy pa rin sa panlilibak at paninira sa kanyang kapwa. Maraming nag-ayuno, subalit ang kanyang mga mata ay patuloy pa rin sa panunood ng mga malalasmang bagay. Ano ang halaga ng pag-iwan mo sa pagkain at inumin mo kung di ka rin niya mapigil sa paggawa ng kamalian? Ano ang sabi ng ating mahal na propeta? Man lam yada qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillah hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Sabi ng ating mahal na propeta, sino man ang hindi niya iniwan ang pagsasalita ng masama at paggawa ng masama, ay hindi na kailangan ng Allah ang pag-iwan niya sa kanyang pagkain at inumin. Sabi ng mahal na propeta, sino man ang hindi niya iniwan ang pagsasalita ng masama at paggawa ng masama, ay hindi na kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-iwan sa kanyang pagkain at inumin. Ano ibig sabihin ng mga magulang at kapatid? Walang halaga sa Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-ayuno mo kung hindi mo rin iniwasan yung mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, sa panahon ng mga sahaba na si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mayroong nagtanong sa kanya,
Sabi niya doon sa sahaba na yun, ano ba ang takot sa Allah? Ano ba ang tunay na takot sa Allah? Sabi na nagtatanong sa sahaba na yun. Ang sahaba na si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay nagbigay siya ng napakagandang halimbawa sa tanong ng sahaba na yun. Sabi niya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa nagtanong na yun, nakapaglakad ka na ba sa isang daan na maraming nakakapinsala? At ang sabi ng lalaki na yun, opo. Sabi ng Abu Hurairah, sa paano paraan ka dumaan? Sabi ng lalaki na yun, nag-iingat ako at iniiwasan ko yung mga bagay na maaaring makasakit at makapinsala sa akin. Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yan ang halintulad ng tunay na takot sa Allah, kung saan iingatan mo ang iyong sarili sa mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iingatan mo yung sarili mo na makita ka niya doon sa mga bagay na ipinagbawal niya sa iyo. Sayan, sabi niya, ang tunay na kahulugan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sayan, mga magulang at kapatid, ang pinakamalaking aral sa buwan na ito upang tayo ay magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod sa kanyang utos at umiwas tayo sa kanyang mga ipinagbawal. As'alullah an yanfa'ani wa iyyakum bima naqulu wa nasma'. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sa mga magulang at kapatid, magbanggit tayo ng ilan sa mga kainaman sa buwang ito. Ano-ano ba ang nakapaloob sa buwang ito ng Ramadan? Bakit siya ang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga buwan? Una, mga magulang at kapatid, fi hadha ash-shahr nazala fihi al-Quran. Sa buwan na ito, nagsimula ibaba ni Allah ang Quran dito sa mundo. Sabi nga ng Allah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Sabi ng Allah, ang buwan ng Ramadan kung saan ibinaba ang Quran bilang gabay sa sangkatauhan. Ibig sabihin, ang buwang ito ay dyan ipinahayag ang unang revelasyon sa ating mahal na propeta upang gabayan ang sangkatauhan at magbigay babala sa araw ng paghukom. At hindi lang Quran ang ipinahayag sa buwang ito, kundi ang lahat ng mga kasulatan o mga kitab na nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga nabanggit sa hadith. Sabi ng Rasulullah, unsilat suhuf Ibrahim awwala laylatin min Ramadan. Ibinaba ang suhuf o yung kalatas ni Ibrahim sa unang gabi ng Ramadan. At ipinahayag yung Torah o yung Taurah ni Musa alayhisalam o Moses alayhisalam noong ika-6 na gabi sa Ramadan. At ibinaba ang Injil o yung Ebanghelyo ni Jesucristo o Isa alayhisalam noong ika-13 days ng gabi ng Ramadan. At ibinaba ang Zabur noong ika-18 days ng gabi ng Ramadan. At ibinaba ang Quran noong ika-24 days ng Ramadan. So yan, mga magulang at kapatid, sa isa sa mga kahigitan ng buwan na ito kung saan ibinaba ang lahat ng mga kapahayagan na nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sa pagbaba ng mga kapahayagan, ay sa buwan ito ay nakapaloob dito ang tinatawag na Laylatul Qadr, na kung saan ang Laylatul Qadr, mga magulang at kapatid, ay mas mainam kaysa 1,000 buwan. Subhanallah. Binilang ng mga ulama, 1,000 buwan ay katumbas ng 83 years. Napakalaking biyaya yan, mga magulang at kapatid, na kung ikaw ay makagawa ng kabutihan sa oras na yan, ay ipapasulat ng Allah subhanahu wa ta'ala yung 83 years na kabutihan sa iyong mga talag. At ang lahat ng mga gawain dito, mga magulang at kapatid, sa buwang ito ng Ramadan ay mudha'afa. Ibig sabihin, doble-doble o kaya dinadagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kabilang pa sa mga kahigitan ng buwan na ito na nabanggit sa hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat awwal lailatin min Ramadan suffidat asy-syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi taqa minan nar wa dhalika fi kulli lailatin min Ramadan. Sabi ng ating mahal na propeta, kapag pumasok na ang unang gabi sa Ramadan, ay ikinakadena ang mga syaitan at isinasara ang mga pintuan ng impyerno at binubuksan ang mga pintuan ng paraiso. At mayroong anghel na nanawagan na nagsasabing o taong naghahangad ng mabuti ay humarap pa at magsumikap pa sa paggawa ng kabutihan sa buwan na ito. At meron din nagbibigay ng babala sa taong naghahangad ng masama na siya ay huminto at magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bawat gabi sa Ramadan ay merong mga pinapalaya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno na tinatawag na tutaka. Sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Sabi ng ating mahal na propeta, ang pagsasagawa ng umrah sa Ramadan ay katulad ng pagsasagawa ng hajj na ako ay kanyang kasama. Ibig sabihin, isa sa kahigitan ng buwan ng Ramadan, kung ikaw ay magsasagawa ng hajj o pagbisita sa Masjidil Haram sa buwan ng Ramadan, ang gadipala nito, ang katulad nito, sabi ng mahal na propeta, ay para niya kung kasamang nag-hajj. Nabanggit pa ng mahal na propeta sa kanyang hadith, sabi niya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsagawa ng salah, tarawih, tahajjud o qiyamul lail sa gabi ng Ramadan nang may pananampalataya at hangaring makakuha ng gantimpala, ay ipapatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mga naunang kasalanan. Kaya mga magulang at kapatid sa Islam, huwag nating palagpasin ang buwan na ito na hindi nakapag-ipon ng kabutihan para sa ating kinabukasan sa kabilang buhay. Dahil hindi natin alam na baka ito na ang huling Ramadan na darating sa buhay natin. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala